Igo mo mabalaan, tapos mo nagali ang New Testament, di ba? Halin sa Matthew hasta sa Revelation, tiyamak mo na, sa amat-amat, natapos tabasa. Subong naman, masugod naman ta sa Genesis, pakadto naman sa Old Testament. Ano gani katapusan sa Old Testament? Malakay. Siling sa iban, Malachi. Malakay na pag-pronounce, no? So, amo na nga familiarization sa plastada bla sa mga book sa Bible. Kaya ang pag-arrange ang book sa Bible hindi na chronological mo, kundi nga it is classification lang ina. Naging classify lang ang Bible. Tanan niya historical, ginlista sa isa lang ka section. Kung nagabasa ka kung nagakadto ka sa library, no? Section by section ina. Ang Old Testament, it is written by section. Alin sa Genesis, pakadto sa ano? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ano dason? Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther. Dira naguntat ang historical books. Tapos, ano pagid? Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Ano pa namag sina? Poetical books. They are written in poetry. Daw binalaybay bala. Kag may mga poetic expressions. Amo nang natawag poetical books. Ano ganitong poetical books? Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Tapos ginsundan sang minor prophets. Pila ka bilog ang minor prophets? 12. Major prophets, I mean. Pila ka bilog ang major prophets? Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. Pila? Amo na yung natawag nga major prophets. And the last part is the minor prophets. So, good sa ano? Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malakay. Amo to kay na nga daw nadugay-dugayan kamo sang Haggai, kay siguro na medyo na ano kamo,
na nagtalang kay nalipat ka mo sang order sang book sa Old Testament. So sa dalayon sige na ma-memorize mo lang pag siling ni Brother John, Haggai, balo ka na yung, di na ng Haggai man. What is the book that comes before Haggai? Ha? Ano nga libro? Si Panaya. Haggai. Pagkatapos ng Haggai, Zechariah. And the last book, Malakay. So, amo ng order sa Old Testament, no? So, kanami, bala panamdomon nga kung kita nagahatag sang tiyempo sa pagbasa sang aton Biblia, aton na Biblia, dapat naton, i-familiarize na kagalingon tayo, di ba? It is your Bible. So, you have to familiarize your Bible. Kabudlay nga, imo na gina Bible, hindi ka pa ka-familiarize, di ba? Dapre balay mo lang nga, hindi ka kabalo kung na ng pirtahan sa likod. So, you have to memorize, di ba? Hindi ka kabalo kung ng may kong pangayaw, kaya di sila kabalo sang plano sang balay mo. Pero kung ikaw tagiya, kabalo ka na kundi na nayon ang inyo da ka stock room. So, the same as true sa aton nga Bible. Amo na nga, it's very important to have your hard copy sang Bible. Ang inyo na yang sa cellphone mo na bailan na anay kay may ara na nada. So ari lang aton nga master ang aton nga hard copy. Dapat na map sang aton kabuhi, no? When you go somewhere else, you use the map. So the Bible is our guide. Muna nga siling sang Bible, Psalm 119 verse 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amo ni siya nagasanag sang aton dalanon. Sa pagkabuhi sa kalibutan may kadulom. Sino nagatugas ang kadulom? Ang aton kaaway. Ang kasalanan, amo na nagapadulom sa aton nga dalanon. Pero paagi sa pulong sang Ginoo ginapasanag niya ang aton dalanon. Kag makalambot kita sa destinasyon nga gusto sang Dios sa aton. Okay? So, congratulations for reading your Bible. And this afternoon, we will come and participate sa aton nga Bible Festival. So, it's good to know nga ang aton nga church nag-focus dira. Sige, so that will be our focus this afternoon. Kag sini nga bulan ang aton nga focus all about stewardship. Kag sa August, ganito aton nga Bible, ang Talent Festival, August 24, no? So, please try to remember. Basi lipat ka mo kay ang kalendar ta natunaw. Silingon nga wayo na da ang aton kalendar. Basi kung sino nakahimo sa to, palihog ay balik abi ang kalendaryo, no? Kay daw na lipat-lipat na ta. So, August 24, amo na nga. Basta last Sunday sa August, Talent Festival. Prepare your talents. Kay may talent presentation kita. Talent na kay abilidad pa lang mo, no? Pero kung gamiton mong talent mo para sa Ginoo, what becomes of it is the so-called gift. Sa mo nang aton, we give, pareho kakanta ka mo sa choir, that is giving your gifts to the Lord. Ano nga gift na? The gift of singing. Anong ara sa imo? Anong talento mo? May ka maganta. May talent ka, inborn ability mo. So, ginagamit mo para sa Ginoo ng inborn ability mo, it becomes your gift. Because a gift is an endowment from the Holy Spirit that you can give it to serve others. When you serve God, you have to serve people. Okay? So that is our theme or our subject for the month of August. No? So kabait pa nga, we will remember those. Sige. At this time, mamati kita sang ara, may preparasyon na. Makanta kita, mamati kita naman sang presentation sang aton nga anong subong man, grade 2 guro? Ha? Grade 3. Grade 3. Grade 3 patience. Kaya duwa na yung aton nga grade 3 mo. Kaya salamat kay ginahanas nato na sila. So sige, mamati kita sang i-render sang aton mga kabataan diri sa Sunshine Christian Academy. Grade 3
pupils, grade 3 patients. Sige. Let's welcome them. Palakpakan nato ng aton grade 3 pupils. Girl doesn't have any. Girl, you don't have shoes. Look at her. Look at her knees. Hello. I plan to bring the perfect thing to give you on a day like today. So here I am with empty hands and something I've been waiting to say. Oh, it's not wrapped with ribbons or rose, but this is my gift, and here it goes. I will reach out my hand to someone in need, be courageous and kind, like Jesus to me. I will build up my friends with the word that I say, be a light around every day. I will live like you want me to live. This is the gift I give. The Lord I see begins with me, and I believe there's always a way to comfort those who feel alone, especially on a day like today. If every soul found someone to lift, the world would change. Oh, what a gift! I will reach out my hand to someone in need, be courageous and kind, like Jesus with me. I will lift up my hands with the word that I say, be a light in my home every day. I will live like you want me to live. This is the gift I give. This is the gift I give. Okay, may special number pa? Ladies, mayroon na? Karon. Sige, mag-request kami ta ushers
ang gina-request ng mga mens. Na pangabayta si Brother Rolly sa prayer. Gina-request ang ladies for our special number nila subong.
atong talent nila. Ah, Preparasyon na sa August 24. Sige, mag-tindog kita tanan. Let's sing the doxology. Praise Father, blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Na ginatawag ta ang choir. Salamat gid sa aton choir. Dinto na base ang ila kanta. Malakay chapter 3, verse 8
verse 8, 9, and 10. Pero ang ila focus ara sa verse 10. Malakay, okay? May isa ka may isa ka lalaki nga ginpamangkot siya sang nag-interview sa iya. Sila niya, sir, sa imo nga pangidaron subong, kaya ara na siya sa pangidaron nga daw senior na siya. Nya sa imo kabuhi, ano ang imong mayara ka nga ginahinulsulan sa kabuhi mo? Sila niya may ara. Sila niya pwede mo mambal. Nya nga kung lang ginahinulsulan, kay sang una, sang pamatanon pa ako, hasta nga nag-matured ako, why ko pamati sa akon iloy? Siling sang nag-interview, gali. Sila niya, ano ang wala mo na pamatian? Sila niya, amo na gani, wala ko kabalo, kay why ko namati. Why ko sa may nabatian, kay wala ko namati. Di pa man ko tunong pa ko. Di kabay pa nga, are ka mo, may mapamatian ka mo karon. No? Pag pamangkot sa imo sagwa, base magpuli ka mo, anong inyo nabatian? Sila nga, ginanulsulan ko. Why ko sa may nabatian. Sige, so, ang aton nga dulunggan, duwa. Wise gid ang Ginoo nga gintagaan niya kita duwa ka dulunggan. Panawag sina dulunggan, shortcut sang dulungogan. Dungog bala, dungog. Pamati. Amo nang old nga hiligay nun. Hindi kay panawag mo, may duwa ako ka dalunggan. Wrong. Dulunggan. Okay? Kay amo ini ang aton nga ginapamatian. So God is so wise enough to give us 2 ears and 1 mouth. Why? Because God knew that you can stop your mouth while listening. So it's powerful. May duwa kita kadulunggan nga powerful nga makapamati kita. Kag ang pagpamati naton it registers to our brain, kag it is regulated sa aton mga practice. So it is very important. Amo ning mga senses sa lawas ta nga God is so wise enough to give to us. What are the 5 senses of our body? The sense of hearing, amo nang ears naton duha ka bilog. Sense of seeing, duha man ang aton mga mata. Muna way kita gaan sa Diyos ng isa lang ka mata. Ano ay tsura sa tao kung isa lang ka mata? Ari lang din, no? Kada isa sa aton namula ning mata. So, duha ka mata, duha ka dulunggan, isa ka baba. Nga, isa ka baba lang. Kay para mapos naton mapunggan ang aton baba. Kay kung duha ang gahambal da, budlay. Di ba? Amo na nga, it is always incumbent nga while one is speaking, the other one should listen. The same as when we communicate with God. Two-way communication. Now, this morning, ang aton nga focus is all about, bantaan nyo, di ba? Nagambala ko kayo na sa inyo. Ang aton focus is all about stewardship. When we talk about stewardship, the word steward comes from the Greek word oikonomos. Oikonomos. That is where our economy, the word economy is also economist or economy is derived from. So, steward. Steward is a noun. It refers to a person. And who is that steward? So, the word steward comes from the 2 Greek words oikos. Ang meaning is na house, and nemo meaning to manage. So, ara ang word nga oikonomos. It comes from the Greek word house and manage. Manage, that is why when you talk about this word, a steward is the one who manages a household. That is a steward. So, a steward is a person who manages and administrates what has been entrusted to him by another. So, you have to understand that a steward is not the owner, but he is only the manager. Amo na number 1 gid sa stewardship. Somebody owns
You are a steward. Somebody owns. I am just managing what belongs to the owner. That is where your work starts. So, in other words, when you talk about stewardship, it is the duty of being a steward. So, anong duty mo bilang steward ka? Ara ang stewardship ng ginatawag. So, stewardship is the duty of being a steward. Now, let's try to know about the principles of stewardship. Sa stewardship kayo na, di ba? Siling nato ng stewardship. It has something to do with the duty. Okay? The duty of being a steward. So, what are the principles behind stewardship? Ano mga prinsipyo? What are the things that we have to understand? That we have to remember? Okay? Number one, God owns all things. It is basic. Blah? It is established in the Bible. Psalm 24:1, what does it say? The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. So the earth is the Lord's. Ining kalibutan naton, ining physical earth nga ginatindugan ta, gay na pangabuhian ta. Nga diin kita nagakabuhi. Inaluntaran naton. Sa isang Bible, iyan na isang Ginoo. Bla? Kag silindra, the earth is the Lord's, ara, possessive. And the fullness thereof. Anong fullness? Ang tanan-tanan ni ari diri nga ginbutang sa Dios. Ara sa Genesis chapter 1, you will find what were the things that were created during the 6-day creation. Memorize nyo na. Anong unang adlaw? First day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. What are the creatures? Anong mga gintugas ang Ginoo? What were the creatures created by God? Psalm 24:1. That belongs to what we call the principles in stewardship. God owns all things. Iyan na sang Diyos. Ikaw, iya sang Ginoo. I am created by God. The building belongs to God. Although nga ang tao nagpatindog sini, nga mamangkot ka nga ang building halin sa Diyos. Kahalin man is tao. Yung patindog man is ang tao, nibla. Hindi yung patindog, gindugang talan niyo. Kaya ari galing prinsipolo. Ang kahoy, sino nagtuga? Hindi ba lang Ginoo? Ginobra mo lang nga panos na, nga tapi, pero ang original na nagtubo, obra sa Ginoo. Ang tiles, ang simento, di na alin. Kundi sa balas, bato. Correct? Sino tugas ang balas sa bato? Kundi ang Ginoo, kita yan ang compile na lang kita. Ginobrata na lang ang una, originally were created by God. Di makaklaim ka ngayon mo na. Hindi Gin-modify mo lang. Gingamit mo lang ina kay ginhatag sa Diyos sa aton. Ang balas bato. Natural resources panawag sina. Kahoy, natural resources. Why natural resources? Because it came from nature. And who is the one creating nature? It is God. That is why the Bible is very clear. The principle of stewardship, everything belongs to God. Wala sa mga butang diri sa kalibutan nga iya sang tao. Sa mga kadagatan, ang mga Chinese, ginaangkon nila ang Scarborough Shoal, ang West Philippine Sea, ila pa. Mga dalok-dalok. Way sila kabalok. Galing kay mga kalabanan sang Communist Party sa China. Way kapati sa Ginoo. Di kundi, way sila Ginoo mo. Amo nang ipagkilala nila. Pero kung ikaw, klaro nga nagapati kas Ginoo, kagkabalo ka sa principle sa stewardship, ang tanan niya butang yan na isang Ginoo ya. Siyan ang tao kisa do, matiyag mo daw pangin matyan niya, no? Pero abi mo ko na, no? Ang matabo lang da, ginawa mong tanan nga butang daw hapan mo, magabot ang panahon nga i-give up mo na. San mapatay ka. Di ba? Mapatay ka, way kadalon. So, sige So, that is the first principle.
God owns everything. Number 2, stewardship is sacred trust which all Christians should respect. Sacred trust. Why sacred? Because it came from God. Trust meaning it is a form of something that is given to you. Parebla kon may propiedad ba lang again hatag sa imo estate ang kalaparan bla. Ara kada amo na gin entrust na sa imo. Ikaw ang nagadumala. Amo na mga kalaparan, mga estate panawag. So siling sa Bible, stewardship is also a sacred trust from the Lord. Sacred trust in the sense nga ining mga butang intugasan Dios ginhatag ya sa imo. Ginpauyatan niya sa imo. Ginpaatipan niya sa imo. Kung ginpaatipan sang Ginoo sa aton ang mga butang nga iya ginhatag sa aton, meaning to say, we will be responsible, accountable to the one who gave us that trust. Dibla? That's number 2. Number 3, every believer has the personal responsibility to manage, supervise, and administer all that God has given him to the glory of God. That is the third principle. So, we have personal responsibility as manager. Kung gintagahan ka sa Diyos ang isa ka propiedad, sa isa ka bagay, nagamanage ka, ay, salabton mo na sa Ginoo kung paano mo gamit ina. Kabuhi. Kunti kadamo kita sang stewardship minatag sang Ginoo sa aton, no? Example, kabuhi. Ano pa? Finances. Mga material ng mga butang. So, nag-include na sa mga balay, sa mga duta, sa mga negosyo. Ano pa gid? We are also given the stewardship of our family. Because our family belongs to God. Diba? Kung ang kabuhi alin sa Diyos, ang asawa, ang bata, ang kabataan yan ay asang Ginoo yan, di ba? Siling sa Bible. Ang kabataan, they are heritage from the Lord. Psalm 127. Children are heritage of the Lord. Iyan na sang Ginoo ang mga kabataan ta. Ginhatag sang Ginoo sa aton. And hindi mo na yan kalag sa bata mo, hindi nimo ya. Sa lawas ang bata mo, hindi nimo. Paminsaron din na imo. Ginentrust lang na sa imo. Sa ginawag, isang ginikanan nga, ang bata, magpalapit na sa Ginoo, ba, ginawag isang ginikanan niya, pugong sa bata, kay silingbo, hindi ka da, kay base, kung magtalang ka. Pabasahon ng bata sa Bible, ang ginikanan hindi. So, munang principle number 3. Number 4, every believer, steward will give account of his stewardship. Okay, I have already given that. So, again, these are the principles of stewardship. We have to remember, right? Sige. So, tagaan na kamo. Tagaan na kamo sang una, ang word meaning, ng ganitong word nga steward, dinto halin, sa Greek word nga oikonomos. What is a steward? A steward is the one who manages the household which belong to the owner. Okay? Sige. So, siningaga nga itong focus all about the stewardship of life. Life is very important. Okay? Sino nagatag sa kabuhi ta? It is the Lord. Saan gani ginatag sa Diyos ang kabuhi? Genesis chapter 2, verse number 7. Kung basahon mo na da, ang Ginoo naghatag sa aton sa kabuhi. Nagtuga sa aton. Kay ang tao gani daw duwa gid ang ginhimo sang Ginoo mo. Primero gin create ya kita, no? Kag tapos gin tuga ya kita. Ang design sang aton nga pangnauna nga aton paminsaron was created, that came from God. Ang lawas ta niya halin sa duta. So definitely, ang lawas ta halin sa duta, but silingon ining lawas mo, tapok. Unstable ang lawas. Frail, kung sa English pa. Frail bala, tapok. Fragile na delikado. Amo nang ang lawas ta kung basihan mo ang pagtuon sa mga scientist, ining lawas ta
kunti kompleto man sa mga elements, no? Ngara man sa duta. Ang duta kundi may carbon dioxide, may no pagid ang ngara sa duta, may nitrogen, oxygen, may iban pa. Ti amo na yung pagtugas ang Ginoo ining lawas ta. Ang kunanong elements sa aras duta ari mas lawas ta. That is why sila sa Bible, the moment you die, definitely your body will go to the ground, to the dust where you were created. Hindi ka din na dust, no? Soil. Dapat sang term eh. May dust, yabok, kaya definitely ang lawas ta, kung mapatay kita, it will convert into duta, iban yabok, nga mo na. Kaya dira kita nging kuha sa Diyos. Bagay lang. Munang tao wala na halin sa amo. Kasi munang pagtudlo sang tao ganin nga tudlo na evolution, no? Pero ang theory sa evolution, hindi na insakto nga ang tao halin sa amo. No, it's wrong. If you are going to study the theory of evolution, ang tao halin sa pinaka single-celled organism. Ng tao kuno halin sa pinakalagtok sa dagat, single-celled organism, mga amoeba, and then later on, it developed into a complex one. Kag nahimo siya nga mammals, nahimo siya nga amphibians, and later on, nahimo siya nga tao, nga panawag sina, mga amo, no? Kag mga ape, muna panawag primates. Magsila primates gani, sa science, magsila primates, ang mga tinugab lang nga daw ang gidanggid sa tao. Di lang amo, uno daw ang gidanggid sa tao. May mga tao kisa nga tsura, tudo amo. Amo na kung kamustahon ka, hindi bala mo nang ginasiling sa imo, kamusta ka, anong sabat mo? Nan, kita mo, kumporme ka, no? Di ba? Kumporme ka? Pamangkuton ka gani, hindi ka magsabat sang amo sina. Hindi ka magsabat sang amo sina. No kalabanan, kumusta ka? Amo man Japon. Ba, way gid kambyo. Lugay na amo ka man Japon. So ang kamaturan da, ang tao suno sa mga evolutionist, ang tao kuno halina sa iniilaya pagkuan na hambal pagplastar blas ang ilang argumento. Galing ang kitaya, gisa pag masiling ka, hindi na galing tao sa amo, wrong na iya sa evolution, koreksyonan ka na iya sa mga evolutionist ya. Sila nila, ang tao, alin niya single cell organism. Sino ganin po ang proponent sang evolution? Si Darwin, Charles Darwin. Naglibot sa kunong sa bilog bayan sa kalibutan, specifically sa Pasipiko, kung dito nakita ang mga itsura ng tao nga amo na. Nakakonclude siya, ang tao, guro halin na sa amo ni, nga na-develop, nga nahimo nga amo. Monkey primero, so uli nahimo ape. Anong diferensya sa monkey kag ape? Primate man na dyan pa monkey, di ba? Ang monkey, primate. Ang amo, ang ape, primate man. Ano diferensya nila? Ang ikog lang gid. Kaya ang ikog, ang amo may ikog, ang ape wala. Pero itsura ya, amo manjapon. Development, amo na. So kita yaw ay tagapati sa evolution. We believe in creation. Koreksyonan niyo tana. Nagaway kita tagapati sa ang kinatawag nga evolution. Kang evolusyon niya nagasigi-sige, evolve, nagaliwat-liwat bala ang tao kuno. Till later on, bisan amo na mga evolutionist gapati bisan sa panggobyerno ga-evolve guno ang klase panggobyerno. They do not believe in creation. That's why kita gapati kita nga ang tao, ang kabuhi, ang tao number one gin create o kung gintugas ang Dios, kag ang kalag gikan sa Ginoo. And God breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. When we talk about living soul, that is the whole being of man. When we talk about the whole being of man, it involves our body and our soul, our spirit.
Amo na nga, man became a living soul. So, gin-infuse ang Diyos ang kabuhi sa aton, amo na nga kita nangin buhi. Kung napatay kita, kuwaon sa Diyos ang kabuhi ginatag sa aton, bawion niya, and then, ang bilin sa aton, amo na duta. You become inanimate object. Subong niya, animate object. Kita kay may kabuhi. Magsilig animate gani, living thing. Inanimate, non-living. So kung kuhaon yung life sa aton, pareho lang kita duta. And definitely, we'll go back to where we belong. Amo nang kabuhi ta. That is why life is just very short. Amo na may talana ang Diyos sa kabuhi sa tao. Psalm chapter 90 verse 10, anong siling sa Bible? Man only lives the maximum of how many years? Minimum is 70, maximum is 80 or more than 80. But definitely, paglambot mo 80, 90, granting makalambot kayo sa kagatos. That is already a maximum number of years that you have to live in this world. That's life. Life, God has only given us the minimum where we can spend it here on earth. But the rest of that will be in eternity. Kaya dito sa eternity, wala na to katapusan ng pagkabuhi naton. Kung ara ka sa Ginoo. That's why, when you are living for God here on earth, you will be living with God in heaven. And sa diri sa kalibutan, temporaryo, amo na ginatawag naton nga may ara, dulunan. We should not live here permanently in this world. Hindi pwede nga permanente ka di. Kaya ang permanente taya dito sa piyak kinabuhi sa langit. Kung Kristohanon ikaw. Kung hindi ka Kristiyano, definitely pagkapatay sa tao, hindi siya to magkabuhi sa impyerno. Kung pagtanaw ya, kung nara ka sa impyerno, wala kabuhi to. You are merely existing. Kay pres ni karon. Magsiling kabi nga, bawo ang itsura mo ba daw ay kay kabuhi. Anong kabuhi? Anong naga-picture sa kabuhi? Excitement, joy, kagano pa, kalipay, no? Amo na kung may kabuhi ang tao, magsiling, ang itsura ay bala, no? Magtanaw ko ba daw ay kabuhi. Nga kabuhi ba na siya, di ba? Pero expression na, sang ginatawag nato niya yung kalipay sa isa ka tao. That is why it's very important to consider nga ang kabuhi ta. Kung sa impyerno ng tao, akong pagkilalaya, way sa tuyag ang kabuhi. Yeah. Nga di may kalipay ito bla sa impyerno, kay bala. Ang description sa impyerno, according to Mark chapter 8, chapter 9, no? Anong description sa impyerno? Ang impyerno is the place where the fire is never quenched, and the worm never dies. Duha gali ang nagasilot sa tao sa impyerno. Kalayo, the torment will be everlasting, eternal torment, kag may ulod pa nga naga-torture sa iyang kalag. So, what should be the life on earth? What should be the life in hell? May kalipay? Wala. That's why it is not life. But when you are in heaven together with God, there is an excitement, there is joy together with God. Ano panawag siya na? Ano mo nang natawag? Everlasting life. Amo na pasalamat ka sa Ginoo kung nakilala mo si Jesus ngay mo Savior. Kag ang pagkilala mo ka Jesus ngay mo Savior, it's not that you have attained it by your own work. Because according to the Bible, salvation is only what? A gift from God. When God gives a gift, God will give that personally not to everyone. Diba? Choice ang Ginoo eh. Ginapili ilang kung sino tagan niya. According to the theology of God, God is sovereign. God knows whom He will give eternal life. Amo na pasalamat ka. Out of millions, amo na may kanta nga, why have you chosen me? Diba? Out of pila? Millions, billions. Hindi lang millions, ha? How much is the population of the world today? Halos 7 billion.
Di ba? Every 20 years, ang population ta nagasaka. Dito sa Philippines, we are more than 120 million. Bilog nga kalibutan, 6 billion or 7 billion. Tiyamak mo isa ikaw sang kinpili sang Ginoo. Hindi ka makasinggit ka magpasalamat sa Diyos. Lord, thank you. Why have you chosen me out of millions your child to be? You know all the wrongs that I have done. Kabalo ka Ginoo nga may kapaltahan man ako. Pero nga agin pili mo ko. Inaya isa lang na kapag examine balasang balatyagon sa tao, ba, grabe no, sa tanan nga mga tao, ang kadamuan sa tao sa kalibutan. Ako ginpili sang Ginoo, pilayan ka milyon, bilyon sa tao nga ginpili sang Dios palangit. Sa banta mo, how many will go to hell, will go to heaven? Statistics wise, siling sang Bible sa Matthew chapter 7. Ano kuno diinda mo, impyerno o kun langit? Sa impyerno, wide ang gate, di ba? Going to destruction. While in heaven, kitid nga dalan, kitid nga gate, kadto sa kalipayan ginarian sa Diyos. That should be your, amo na nga, magsiling ka stewardship of life, dapat kilalahon mo gid. Ngang kabuhi mo na, yan na sang Ginoo. Amo na kung Kristohanon ka, ang kabuhi mo ngayon sang Ginoo, dugay ka na ng Kristiyan, dapat ang pagkilala mo kay Kristo, hindi lang nimo manluluwas, kundi dapat pagkilala mo kay Kristo, master sa kabuhi mo. Jesus Christ must not only be your Lord, but He must be your Savior. He must not be your Savior, but He is also your Lord. Hindi lang Savior lang pirme. Lord mo na siya. Kaya dugay ka na ng Christian, dapat si Kristo among na nagadihon sa kabuhi mo. Ari stages ang life mo na, kita ko lang sa Facebook. Kung teenager ka, kuno, damo ang energy mo, damo emo time, pero ay kakwarta, tuod na. Kung adults ka na niya, you have your energy, you have your money, but you have no time. Amo na kung mga career ka na bala, may obra ka na, damo na kwarta mo, pero ay tiyempo. Makadto ta sa mo ni mo, ko tiyempo kay obra ko. Pero kung tigulang ka na, ara ka na sa panigidaron nga retired ka na, old people or the elderly, ang gisa kasakit pamatian kung sing ano kang tigulang, no? Kaya kung tandaan mo, ano kalabanan panog, amo na iban may mga orientation na sila, di ba? Masila nga, hindi ka magtawag nga, Choy o Konchay, tawag, Sir. Di ba? Ano ka namin tawag nga, Sir, no? Ma'am, Madam. Kanami dito kasi Cebu, kalabanan to Madam. Dili ako naari ka dahil pag-abot mo sa barko, sa Negros, yung gano, Chay. Dili si Bondo, ang pakon ko mo. Dito Madam. Wow, kanami tawag nga Madam. Sa Cebu, no, kanami, no? Address, no? Madam. Pila baklon mo, Madam? Masiling kagailang ko, 5 kapisos, Umura nga, Madam, 5 kapisos baklon mo? Old people, no? Old elderly, ang old na yung natawag, number naman yun, di ba? Kung naga-increase ang edad mo, ang pabinsaro mo, naga-increase manaw, nagagulang manaw, wala Di ba? Ang iban gani, gulang na lawas, ang paminsaro niya, bata-bata pa. Lain naman na, no? Kung nagagulang ako, no, ang ginarestore sa Diyos, ang imo na dula sa una, ang imo hearing ko, no, gabalik. Ako, pa may nagbalik. Sino nagbalik na inyo hearing? Away pa nagtigulang. Gabalik ko na hearing mo, gabalik man mo panulok. Diba? Kunami, no? Hinarestore sa Diyos. Di kung kunara ka na sa pagidaron nga muna, you have time, you have money, problema, you have no energy. Ay, pero tinaw kinabalan, daw ka namin man sining pangunauna, tuod man gid. Kung pamatanon ka pa, perti ang kwan?
tinon mo sa mga activities, ara permi. Masiling contribute ha. Huwag ko kwarta. Ang alamutan, amo ni, ay, huwag ko kwarta, huwag ko ng gamot. Pero kung adults na, may energy ka, may money ka, pero huwag ka man time. Ngunang kabudlayan mo. Pero kung ara ka na sa pangidaron nga mo na, huwag ka naman energy. Balance. Nagpakilala lang ang life is a balance. That's why, ano man nga stage sang kabuhi ta, we have to see to it that God must be our priority. Diba? Okay. So, dire, sa aton pagatunan, ginbasa kay na ni Brother June. Partibla sa Higay 1 to 15. No? Kadali lang, magatulok anay kita dire sang mga insights sa makita naton. Kay ang Haggai, chapter 1, the book of Haggai, amo ni siya ikaduha nga pinakalipot nga Bible nga chapter sa diri sa Old Testament. Anong pinakalipot nga libro sa Old Testament gani? The book of Obadiah. Okay. So, tanawon ta na historical background panit ta maglaway gid. Kabalo kita nga ang mga Jewish people or mga Israelites, ginbihag sila sa Babylon. Gintugutan sila sa Diyos nga mabihag sa Babylon for the period of 70 years, according to Jeremiah chapter 29. Inabalang Jeremiah 29:11, ginakot permis ang mga tao. Ang gisa out of context pa na. Pag silindira, for I have, ano ko no? Siling sang Ginoo, Jeremiah 29:11, nga ang Diyos may plano sa tao, plans of good and not of evil, to give you a good future. Ina nga context na nga verse para na sa mga Hudiyo. Kaya gintagaan sila sa paglaom sa Diyos, sulod sa 70 years dito sila sa Babylon, nganong rason nga tugutan sila sa Diyos nga mabihag sa Babylon tungkol sa sala nilang idolatry kag disobedience sa Ginoo. So gintugutan sila nga bihagon sa Babylon for the period of 70 years. Pero gintagaan sila sa Diyos ang hope. Nga sila sa Ginoo, after 70 years, ibalik ta kamo. Amo na nga sila niya dira sa Jeremiah 29:11, ara ginatagaan sa Ginoo, hope ang mga Hudiyo dira. To give them the good future. So, pagkatapos, pagsugod na sa Diyos ang pagpabalik sa mga Hudiyo, unang ginsugo ya si Nehemiah to rebuild the walls of Jerusalem. Sang 444 BC. Tapos it was followed by the rebuilding of the Temple of Jerusalem because during the time, 586 BC, the temple was completely destroyed. So si Zerubbabel, governor of Judah, was tasked to rebuild the Temple of Jerusalem together with Joshua, the priest. Kag si Ezra was in charge of restoring the worship that was gone during the time when the Jewish people were taken to captivity. So 538, si Zerubbabel was tasked to rebuild the temple of Jerusalem, together with Ezra, who restored the worship in Jerusalem. Now, the temple was not finished for 15 years. Nga aman. Nasugdan ang templo. Ginobra ang templo. But for 15 years, why na human? For what reason? Because of the opposition from the enemies. Remember, during the time of Nehemiah, damo to sang nagbalabag. Sila ni Tobiah, Sanballat. No? Sa time ni Nehemiah, pag-rebuild niya sang walls of Jerusalem. Sang ang temple, gin-rebuild man, damo man dapon oppositions from the enemies. That is why nga for 15 years, sila sa iban gani, for 18 years, nga wala gin natapos ang temple. Mabutanay. Magsiling dire, Haggai, the book of Haggai, anong gimbasa takin na,
Haggai sent the message and encouraged the people to finish building the house of God in 520 BC. That is almost 15 years nga naobra pag-start sa temple. Kagamo ni ang pagsugod diri sang Haggai. So, kung tanawon mo, basahon mo da sa Haggai chapter 1. In the second year of Darius the king, the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai, the prophet, unto Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Josedek, the high priest, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, these people say, this time is not come, the time that the Lord's house should be built. Ang issue niya dire, si Haggai, nag-encourage sa mga tao, tapusan nyo, obra ang templo. Kabalo ko ang templo, para sa ila, that is the important landmarks ng ilang pagtuluhan. Ang templo, nag-symbolize ang presensya sa Ginoo sa ila kabuhi. And without the temple, that means they are just despising the presence of God. Kaya isang una sa mga Hudiyo, they are used to that. Nga, primero, kundi sa Old Testament, primero, before sa temple, ano itong set up nila? Tabernacle. Pag tabernacle, naimo na temple, which is more concrete, kag more permanent. Tiyan mo na nga siling ni Haggai nga prophet. Here, it's time for you to rebuild the temple. You have to start it. Amo na nga siling sang Ginoo sa verse number 3. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, Is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste? Now, therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Or, sa atong pasiling sang Ginoo, try to consider what you are doing. You have sown much and bring in little. You eat, you have not enough. You drink, but you are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Thus saith the Lord, consider your ways. So, sa verse number 8, go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. So, ari, ang encouragement ni Haggai sa mga katauhan. Nauntatan ang templo. Pag-untat sa templo, sila comfortable na sila. Why? Because they live comfortably. According to the Bible, they have already living in sealed houses. Ang balay nila, gwapo ng kisami. Human-human na ila balay. Pero siling sang Ginoo, ang templo, ang balay sa Diyos, why no man. So, there is inconsistency sa ila mga pagkabuhi. They are the people of God. They should have to love the place of God. But in the end, ang ilaya tagaan sa priority, ang ilaya ko galingon. So, let's talk about here. Hindi ba atong title ni Living a Life, Right Kind of Life with God? Kabalo ka, sa pagkabuhi naton sa bilang mga Kristohanon, may tatlo ka enemies nga dapat amo nang ginatudlo sang Ginoo sa mga Hudiyo paagi kay Haggai. Sila niya try to consider the three enemies that you have to overcome in order for you to live right before the eyes of God. Number 1, ano ni nga mga enemies naton nga dapat naton i-conquer sa aton pagkabuhi? Kung gusto ka magkabuhi nga matadlong sa tubangan sa Dios. First of all, ano nga enemy na? The enemy of procrastination. Amo nang siling sang Ginoo sa ila. Thus speaketh the Lord of hosts, saying, these people say, the time is not come. The time that the Lord's house should be built. So, ari, sila sa mga tao, ay, hindi pa ni tiyempo nga tapuson ta. Sige lang, okay lang na.
Arada, ga lay bear ang balay sa Diyos. O sige lang bailan danay. Anong ginatudlo sang Ginoo sa ila diri? Ang attitude sang ginatawag procrastination. Now, if you're going to define the word procrastination, it refers to the habit of delaying or putting off task. Ano ganin na panawag sa aton yung sumong? Ha? Sa Espanyol bla? Manyana habit. Sinugambal, sinagani nga, kung ano himuon mo dayon. So, procrastination refers to the habit of delaying or putting off tasks, or decisions or responsibilities, often leading to feelings of guilt, stress, and lost productivity. Kanotis ka mo, subong at tempo, kadasig. Nga before you know it, damo sa mga bagay nga na kwan mo, nga na miss ni mo. Before you realize, yala, way ko natapos ang amos ni, way ko natapos ang amos na. Kadasig sa tempo, labi na ikaw nag-obra ka. Damo sa mga bagay nga nalag behind. Why? Because ang time naton petik dasig. So kung pabuyan-buyanan mo, ano pa nawag sina? We call it procrastination. Amo ning kaaway sang mga tumuluo sang Dios. Kung ang tumuluo sang Dios pabuyan-buyan kita, amo ning mga Hudiyo pabuyan-buyan, siling nila bailan day dira pagtapuson. Amak mo na lambutan 15 anyos, 18 anyos wa Japon natapos ang templo. Ang balay mo ya kadasig man na. Ang templo kadugay. Ang templo hapos nga bululigay kadamo sa inyo. Balay mo gani ikaw lang isa matapos mo. Amo na ang rasyonale nga sang Ginoo diri. Sila sa mga Hudiyo, you have to overcome if you want to live a life which is right in the eyes of God. You have to overcome procrastination. Ano pagid nga makita naton diri? So, siling sa Galatia 6:10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Kabalo ka, opportunity seldom comes twice. So, balikon tanibla, ang term nga ginambal sa Ginoo. Siling sa Diyos, the Lord of hosts said, these people say, the time is not come. The time that the Lord's house should be built. Ang time, sunod sa ila, away pa nag-abot ang tiyempo nga tapuso namon. Bailan daanay, pabuyan-buyan. Siling sa Ginoo, amo ni ang isa sang pinaka-sakit nga kontra sang Kristohanon kon pabuyan-buyan. Hindi lang ang balay sa Diyos ilagin pabuyan-buyanan, kundi it also reflects the way they treat God. Bla? Kung pabuyan-buyanan mo ina, but silingon, ang imo nga balatyagon sa Diyos, ara lang siya sa secondary part sang imo nga life. Why mo siya ginuna. So, ari, siling sang Matthew chapter 8, kadumdum ka mo, ginatag ko ni sa nagligad. May tatlo di katao nga nagsunod kay Kristo, nag-offer, nga masunod kay Jesus. Ano ang bali Kristo sa ila? Foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man hath nowhere to lay his head. Another of his disciples said, Lord, suffer me first to go and bury my father before I follow you. Ano ang bali Jesus sa iya? Follow me and let the dead bury their dead. Kaysa una mga tao, hindi ka anay makahimo sang kulabrahan mo sa luwas, kundi anay ulaton mo, anay tatay mo mapatay. Meaning, kung ikaw bata, maunay ka na sa balay mo, hindi ka magwa, hindi ka himo sang imuda nga mga fortune outside. Sila ni Kristo, let the dead bury their dead. Pabaye sila. Ang mga patay, spiritual nga magbulubong sa ila physical nga patay. Pero ikaw sunod ka sa akon. Amo nang ginapaabot sa Diyos sa aton. Ang pagtawag sa Diyos, ang pag-ambal sa Diyos sa aton when you follow God, that is an immediate call. Di ba? Amo nang gusto sa Diyos. Siling la, pabuyan-buyanan mo ang puluyan sa Diyos. Kay siling mo, why pa nag-abot ang akong time? Siling sa Ginoo, that's wrong. Ari pag isa ka masubo. Siling sa Ginoo, whereas you know not what shall be on tomorrow. Kabalo ka kung anong buwas?
What is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Tuod no, kabuhi talipot. Ang mga bagay nga way nato na imo para sa Dios, igo mo mabalaan, way ka na. Dili sa kalibutan na mo na importante nga ang kabuhi mo samtang may tsansa pa ka, may kaygyunan pa. Tagaan mo priority ang Ginoo. Sa ginsuma tablas ng ligad ay isa ka 70 anyos nga napatay. Ari ang division sa iya kabuhi oh. Sa kabilugan 3 ka tuig education ano kuno 8 years in amusements, 6 years sa kalanaan, 5 years sa pag-travel, ano pa 4 years sa conversation, istoryahanay, 14 years sa iyang work, ano pa 3 years sa iyang pagbasa, 24 years sa iyang tulog, kag 3 years sa iyang pag-ayo, nagamasakit, ayo. Tiway din na mensionar parti sa Ginoo. How many years para sa Dios? Siling da, and if the average man went to 90 minutes service Sunday morning, kaya subong bala 90 minutes, pila ka oras ang 90 minutes? 1 hour and 30 minutes. Okay? Masugod ka abe 9 or 10 o'clock, 10, 11, 11:30. Ma-end tabi 11:30, that is 1 hour and a half. Ti siling ni Dr. Leslie Flynn nga writer sang libro nga It's About Time. Amo ning ambal ya? Nya if the average man went to a 90-minute service Sunday morning, abi ga-attend ka simba, isa ka oras sa tunga, are ka, and spent 5 minutes morning and night each day praying. Pila ka oras pangamuyo mo aga, gabi, kalambot 5 minutes. Guro daw kisa daw wala, no? Siguro 1 minute, 2 minutes lang. 5 minutes, granting 5 minutes pangamuyo mo. Aga, gabi. Come short yapon, di ba? Silindri, if the average man went to a 90-minute service Sunday morning and spent 5 minutes morning and night each day praying, he would give only how many months to God? For the rest of 70 years, he will only give to God 10 months of his life. You see that? Amo na nga, masila yung mga tao, simbata, masila, sige lang daso na lang ko Domingo. Ngalagat na si Ginoo subong, dason lang kay may why ko time. Di ba mo na no? Ang akong time, why ko time subong, di ko available. Siling ni Dr. Leslie Flynn kun ang abi statistics wise sa sulod sang 70 anyo sa pagkabuhi mo sa kalibutan, ahay. Ano tag mo lang sa Ginoo, pila lang. Pulo ka bulan. Din laban sa kabuhi mo na spend. Laban sa kabuhi mo na spend mo sa ano? Sa tulog. Yamak mo. Labi na mo pala tulog ka. Domingo, tulog-tulugan mo. Hindi ka ka-attend sa church, kaya matulog ka lang. Prayer meeting, hindi ka attend, kaya matulog ka. Inang tulog, pila ka oras ang required sa tao. Sa mga young people, kag mga adults, 8 hours, okay na. Sa mga bata, ayat mga 12, isa 24 hours, ganun bago tao, tulog lang na itanan. Pinanglanon niya na mo. Pero kung pamatanon ka, 8 hours, okay na na. Diba nga 7 hours, okay na sa mga adults. Basta sige-sige lang tulog mo, okay na na. Ma-refresh ka na na. 24 years sleeping. Grabe, no? 14 hours, 14 years work. 6 years sa dinner table. Grabe, no? Tingubon mo ang 70 anyos, bilog yan nga kabuhi. Ang na-spend niya sa kananay lang, 6 tuig. Mayari tao, ang pakaunong, pirti kalawig. Diba?
kulipot lang ko magkaon, kay way naman ko kalanon. Kung isa damo pagkaon sa lamisa mo, perti makalawig kaon mo. May nang jutay, no? Iban, di mo buwis na iya. Ari pa gado, 8 years amusements. Bauti ka subo ang mga kauturan. Tiyang pamangkot ko mo niyo, pila ka, mga pilayan ka tuig, mas spend mo ya para sa Ginoo. You will be responsible for that. Amo na sila isang Bible, hindi mo pagpabuyan-buyanan ang paghalad, ang pag-alagad sa Ginoo, kaya abi mo lawig pang kabuhi mo. Without your knowing, pasilipot na lang ang kabuhi mo. Tipila na lang katuig, mas spend mo sa Ginoo. Di ba? Okay, so amo nang number 1. Procrastination. Pabuyan-buyan. Kaya masiling ka, sige lang, hindi lang ko na mag-attend ah. Dason na lang. Ano pa na nga dason kay wala na? Di ba? Hari pa ginang dapat mo i-overcome the danger of complacency. Right? Pag siling sang Ginoo, is it time for you, O yet, to dwell in your sealed houses, in this house lie waste? Siling sang Ginoo sa ila, why kamo time sa akon? Pero may time kamo ya sa pagpatindog sang balay nyo, pagpanami sang balay nyo, tapos, ang ako niya balaya, wala na tapos, hambal sang Diyos. Verse 6. Consider your ways, siling sang Ginoo, you have sown much. Amo nang rason, you have sown much, damo inyo na panggas, na tanom, jutay lang inyo na ani. You bring in little, you eat, but you had not enough to drink. You have not enough. You drink, but you are not filled with drink. You clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Muna ekspresyon sa mga katigulangan sa unabla, ginbutang mo lang sa basket nga may buho-buho. So kung butang mo sa basket nga may buho-buho, pag butang mo da, nauro to tanan gwa. Nga amo na sila sa Ginoo sa ila. By the way, what is meant by complacency? Complacency refers to a state of being satisfied or content with the current situation. Complacent ng tao ba lang sila sa, kuya, satisfied na ko na ya. Satisfied na kuya nga mapa-eskwela kabataan ko, makapatindo ko sa balay, makabaka ko sa lakyan, maka negosyo ako, kag may kwarta ako, satisfied na ko na ya. Amo nang inatawag nga complacency, mga kauturan. Refers to the state of being satisfied or content with the current situation. Enough na sa imo na. Often to the point of ignoring potential problems or challenges. So, complacency. Am I complacent? Masiling ko, mungkin na sa ako na. Tama na ko ni. Importante, happy ko Mula ng iba, no? Importante, happy. Masiling nila, importante, buhi. Okay man na. Pero magsiling ka, importante, happy ko Happy ka sa ano? Happy lang ko kay damo ko kwarta. Happy lang ko kay amo ni akon problema. Wala solbar problema, complacency. Now, amo man ning ginambal sa Deuteronomy chapter 28, siling sang Ginoo, thou shalt carry much seed out into the field. Nya damo inyo gin panggas, damo inyo gin dala nga mga binhi sa inyo uma, shalt gather but little in. Jutay ang inyo produkto. Why? For the locusts shall consume it. Thou shalt plant vineyards and dress them, but shall neither drink of the wine nor gather the grapes, for the worms eat them. Ari pagid, thou shalt have olive trees throughout all the coast, but thou shalt not anoint thyself with the oil, for thine oil shall cast his fruit. You see that? Damo sa mga tao, sila na kontento sila, but they are not, in fact, they are not content. Kasi sila isang Diyos, ginawa mo na nga bira-bira, trabaho, bira-bira, obra, na neglect mo yung Ginoo, tapos-tapusan, way man Japon, ego ang imo pagpangabudlay. Dugay na pagpangabudlay mo, way man na Japon, way asinso, nga kulang.
You have to live, you are living in complacency. Abi mo na okay na tanan, bisan mo ay ka Diyos, okay na tanan. Hindi ka okay Hindi ka na yung okay kay nga ini mga butang aton ginahandom sa kabuhi. Siling kita complacent kita, kontento na ta sini. Siling sang Ginoo sa ilat Hagay ka mo tanom, huwag ka mo kabalo nga pwede mapadalaan sa Diyos ang low cost. Anong low cost? Mga apan. Hindi na yung low cost sa dagat. Kung low cost sa dagat, nung dinamit ka unon. Low cost niya nga apan bla. Hala, tanom nga tanom. Go, dugay-dugay, abtan low cost. Huwag gidigo. Ito bla na kitaan ko sa giligad sa Antique, kakita mo ito sa balay. Gupo-guwapo nga balay, no? Baw na naman tayo sinig ko. Pinsar ko lang, no? Galing kay ang tag-iya, guro, daw ay makaprikatar bla, nga may landslide. Ang mga pilato ka balay, daw 3, 2. Oh, pag landslide to bla, pag abot ni sinutong bagyo? Krising? Ha? Oh, pag abot sa bagyo, ang balay, kagupo-guwapo nga balay mo. Abom yung una nung bilin, atop na lang bilin. Pinsar ko lang. Ang tag-iya siniway ni kaprikatar. Nga kung may kwarta ka na man lang, patindog ka pa sa danger prone areas. Bakal ka na ito sa lubuti ka na mayo. Patindog ka naman balay. Kung patindog ka balay sa danger prone area, kung di ba pagpatahumon gid, kaya maguba mo lang nada. Tiway man sa nakaprikatar. Kaya nga aman, may mga tao nga abi nila, kung may ara na sila happy, kontento na sila kabuhi. Anong rason? Bisan way ka Ginoo, okay na. Tisiling sang Ginoo sa mga Hudiyo, ang balay sa Diyos, huwag nyo gintapos. Ang balay nyo natapos nyo. Di mo nang rason kung sila sa Diyos, huwag mga Japon kalipay sa inyong pagkabuhi. Kaya after all, ang Diyos mo nagatag satisfaction sa aton, di man niya mga butang material. Di ba? Sabi mo, happy ka kay damo ka kwarta, pero kung huwag ka Ginoo, hindi ka satisfied sa kwarta mo. Muna bilang restful sa Luke chapter 12, dumdum ka muna. Inatag ni Jesus Christ bilang parabol. Nga ining richful, nagmangaranon siya, nag-ayuan pang buhi niya. Pero ang natabo, ang iyang concentration na lang sa kugulingon niya. So nagdamo niya patubas, sila niya, I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. Sa verse number 19, tanawa, and I will say to my soul, ari, complacent siya. Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take then ease, eat, drink, and be merry. Muna kapital sa kalabanan. Kaon, inom, kamagkalipay. Pero you look at that. Verse number 20. But God said unto him, thou fool. Nga fool. Ang mga tao nga way kakilala sa Ginoo, panawag sa Diyos sa ila, mga fool. Muna Psalm chapter 14 verse 1, the fool hath said in his heart, there is no God. So siling sa Diyos, buang-buang ka. Way ka kabalo. Abi mo na makapalipay sa imo, you're living in complacency. Siling sa Ginoo, thou fool, you are a foolish man, because this night, sining gabi, thy soul shall be required of thee. Kaya, nahimos ang iya pang lipay. Makasiling sa, ako lipay na ako na kami ko sini. Bisan may kong Ginoo, baylanda Importante may ko ni, I have to eat, drink, and be merry. I have much goods laid up for many years. What will I do is to eat, drink, and be merry. But God said, you are full. This night, you will die. Sinagabi, patay ka. Then, whose shall those things be which thou hast provided? Sino mapulos ang imogin tipon? Ginatag mo na sa Ginoo, kundi napuslan pa. Muna, nakita ko muna sa Facebook, when God blesses you financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving. Mayaman, no? Kaya siling dira, ang money ko, no, can buy a house but not a home. A bed but not sleep. Clock but not time. Book but not knowledge. Food but not appetite. Friend but not love. Crucifix but not eternal life.
what money cannot buy. Money cannot buy joy, peace, serenity, and eternal life. Only God can give. Te, complacent. Anong but sila sa complacent? Kontento ka sa mga butang, bisan wala Ginoo. Munang isa ka simple. Munang hulubaton nga nakita ko to sa sa Adventist Hospital Bamsi, dira sa Takuling. We squander health in search for wealth. We toil, we sweat, we save. Then, we squander our wealth in search for health and only find the grave. Damo sa mga tao man na. Ang ila time, ila kabuhi, ara lang sa pag-spend sa mga material ng mga butang. Kaya nga, siling nila, this is the source of my joy, of my happiness. Why sila kabalo nga pwede makuha sa Diyos na anytime? Di ba? Muna kuno nga damo sa mga tao nga ginausikan nilang ilay kayong lawas para nga mangita kwarta, pangabudlay, pabalhas, kag tipon kwarta. Pero later on, kung nagmasakit na sila, they squander their wealth in search for health and then find the grave. See? Sila ni Corrie ten Boom, saka German nga, sa Kaudiya nga nadakpan sa una sa mga Germans. Matutom nga missionary. Sila niya, the measurement of life, after all, is not in its duration, but in its donation. Amo nang measurement sang life naton hindi kay kalawig sa aton nga buhis kalibutan. Nalawig ka to nga buhis kalibutan, pero ang kabuhi mo daw ay gisang way pasalamatan ang Diyos sa mga bot silingon. Diba? Pero kung bisan lipot lang kabuhi mo, kung nang bugos mo kabuhi, ginatag mo sa Ginoo, kundi amo na yung measurement sa matutuon yung pagkabuhi. Diba? Ano man lang nga buhi kas kalibutan, boko namin siya, no kayo 100 years old, edad yun, no, kung napatay. Out of 100 ang pamangkot, anong nahimo iya? Anong may nahimo siya para sa Ginoo? Wala. Kung nagabuhi lang siya para siya kugulingon, that is just complacency. Amo nang gusto sa Diyos sa mga Hudiyo, siling sang Ginoo, malipayon lang kamo nga kontento lang kamo sina, way kamo ya kalipay nga ipadayonon ang buluhaton ko. Siling sang Diyos, sige. Tanom kamo, pero imutang na na Japon sa basket nga may buho. Way man kamo Japon kayuan sa pangabuhi nyo. Hindi makasiuran nyo kung nagatutom ka sa Ginoo, milyonaryo ka. No, that is not the point. Kundi, kung nagatutom ka sa Diyos, nag-aalagad ka sa Ginoo, may kalipay sa tagipusoon mo nga sobra pa sa mga manggad nga maangkon mo sining kalibutan. Di ba? Ari katapusan na lang. Katapusan nga enemies ang Christian nga dapat i-overcome naton. Ang ginatawag nga misused priorities. Okay? So, ari, magsili ka nga misused priorities. Anong buot silingon? It refers to the allocation of time, resources, or energy in a way that is not aligned with one's values, goals, or needs. Ano bala ang goal ng tao? Now, balikon ta diyo. Lastly, balikon ta anong ilang priority sa mga Hudiyo. Araw sa verse number 10, verse 11. Sila isang Bible, therefore, sa verse 10, therefore, the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit. Verse 11, and I called for a drought upon the land. Anong drought? Tigilinit. Tigkiliwi. Tigkiliwi naman. Ano ganun na sa Espanyol? Tiempos, muertos. Muertos, hindi, patay, no? Silang sabi ba? Tigkiriwi. Silang basta, gusto ko no, tigkiriwi. Nga, tigkiriwi. Kaya naandan ta na, basta gusto gani, ang tigkiriwi. Kaya ang negros siya ko nagadepende sa kalamay. Ti ang galing, September pa mo. Ti tunga-tunga ning Agosto, kay way galing, ang tao to, way obra Mayo. Maobra sila September pa kay tapas. Pero hindi na uso subok. Kidaway naman gid gasalig ang tao sa tubok.
Ang tao subong kasalig lang sa construction. Diba? Te ari sila sa Bible, sila sa Diyos, and I called for a drought upon the land. Sila sa Diyos, paabton ko ang tigkiriwi sa inyo. And upon the mountains, and upon the corn, kaya nga, ari diri ginpahayag sa Diyos, anong priority nila? Ang ila priority, amo lang ang corn. Ang corn nagarepresentar sa pagkaon. And upon the new wine, ang new wine nagarepresentar sa ilang pleasures, sa ilang kalipay. And upon the oil, and upon the which the ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon the labor of the hands. Siling sang Ginoo, okay, amo nang priority nyo, ha? Priority nyo, pagkaon lang, priority nyo, pangalipay lang, priority nyo, pagtipon lang sa mga bandi nyo, ari siling sang Ginoo, padalaan ko sang tig ilinit ang tanan nga mga kadutaan kag kabukiran. Tanawon ta. Kay nga misuse ang inyo priorities. Dapat ang priority nyong Ginoo, lain ang priority nyo subong. Kung anak ka sa Diyos, tumulo ka sa Diyos, dapat ang priority mo, everything nga ginahimo ta, ang priority tagid Ginoo. When you work, your priority is God. Nga para mag-ayo, obra mo kung na priority mo Ginoo. Paano? You have to do your best because of the Lord. Amo na kung nag-aobra ka, dapat profitable ka sa ginaobrahan mo. Whether nagatudlo ka o kung empleyado ka, number one, dapat profitable ka. Mapuslanon ka bala? Kung teacher ka, profitable ka nga teacher. Kung empleyado ka, profitable ka nga empleyado. Masali ka ti pastor, ining unbeliever man nga akon nga amo, no, bisan unbeliever sila sa Bible gani, you have to do your work well. Kaya nga aman, kay blessing na sa Diyos yung taga-kaobra eh. For the sake lang sa Ginoo, you have to do your work profitably. Why? Because it is the Lord who gave you the job. And you have to do your best for the job that God has given you for the sake of God who gave you that. Ang Ginoo na yung mag-bless sa imo niya. I-bless ang Diyos ang ginaobrahan mo para nga sige-sige obra mo. Muna dito sa Japan, kuno lain niya sa isa diri sa Pilipinas daw may kinalain. Diri sa Pilipinas siya kung nag-obra ang tao, hala hututan nila ang ilang ginaobrahan. Kuhaan kwarta ginaobrahan nila para sila yan may kwarta ginaobrahan nila, dugay-dugay puto. Hindi kami sa puto. Nalugi. Kaya nga, ang mga trabahante, kita mo na yung mga inabalang, para sa mga napukor sa una, mga, kung ano, pada ang government controlled corporations, bala? Nagkalaputo. National Power Corporation, ang Philippine National Bank, mga panasla mo. Mga iadablas ng gobyerno. Philippine Airlines, pinamakal sa mga negosyante nga iban nga nagkalaputo. Ang ICS lang dugay-dugay siling taas ang pensyon sa mga senior. Nagligat kung lalbaan tong ICS kay kuno maputo. Ano pagkaputo sa ICS kay damo contribution galing kay nga ang sistema sa sulod. Kaya ang mga opisyal daw halos na ng kwaon na lang tanan niya kwarta. Ang benepisyo sa mga nagabayad, jutay, sila yung ara nag-obra, dako-dako, ila minilyon ang ila yung sweldo kada tuig. Kaya, consultant lang sila. Kaya kuno, sila yung think tank. Wrong. Sila sang nabalaan ko ang Japan niya namin sila yung sistema. Kaya dito sa Japan, ginabuligan nila yung magdako ang ilang kompanya. Di ko nagadako ang kompanya mo, kundi nagadugang man sweldo mo, kung nagadugay ka obra. Diba? That is a good principle. Amo na sila sa Diyos, priority mo, amo lang na. Tungod lang gid nga makakuha ka kwarta mo, tungod lang gid nga makapanglipay ka, tungod lang gid nga magdamo ang imo nga pagkabutang sila sa Diyos. Amo na priority nyo, pagkaon lang. Amo na priority nyo, panglipay lang sila sa Diyos. Ari ay tanawon ta, kwaon ko na ang kwan. Padalaan ko sa tigilinit, tanawon ta kung makasigi ka mo.
Di pagkatapos ini kundi sila isang Bible. Dito nagmato-mato sila obra. Sila isang Bible, then Zerubbabel, son of Shealtiel, and Joshua, the son of Josedek, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God, and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent them, and the people did fear before the Lord. Teka namin, kaya na marasmasan nila nga dapat amo ni gali kita. Para mamarasmasan man naton, ma-overcome naton ini. Ang ano to? Ano to? Procrastination. Kadua, complacency. Ikatatlo, misuse priorities. Okay? So, ari mga priority naton sila sa Bible, seek first the kingdom of God. Dibla mo na. Kag sila sa Bible, love not the world. Ano pagid? Sila sa Bible, if you have been risen with Christ, seek those things which are above. Konklusyon kita. The right way to live for God is to overcome procrastination, complacency, and misused priority. God blesses a Christian who lives right with Him, and it only comes by submission in obedience to God. By pang kita, magkabuhi kita matadlong sa tubangon sa Diyos, so that God will bless our life. Amen? Let's close in prayer. Ginoo, may namon nga langit noon. Salamat kay ginatudloan nimo kami sini. Pagi sa pulong nimo diri sa Book of Haggai, nangin tudlo mo sa mga Hudiyo paagi sa kay Prophet Haggai. Kami man Ginoo, we would like to live a life full of blessing, and that is only when we live right with you and when we submit ourselves to you in obedience. Pamayuwa ining tagsa-tagsa Ginoo sa amon nga ma-realize namon ini tanan. In Jesus name, amen. Sige, magatindog kita. Let's have